So mahaba-haba pa po itong impeachment, no? Pang 15 days pa lang pero pakiramdam ko ilang buwan na nating tinatakil ito. So talo naman tayo na different matter, Attorney Claire, no? Yung lumalabas po ngayon na tinatawag nila leadership funds na may mga natanggap daw po ang ilang mga senador. Actually, parang lahat daw po ng senador ay nakatanggap nito. Meron po ba talagang katotohanan o meron po ba talagang basis itong sinabi ni dating DPWH Secretary Manny Bonoan when he said this? Ako kasi personal, ngayon ko lang siya dinadinig. So talagang tinawagan ko po yung opisina po ni Sec Vince Dizon para malaman kung itong leadership fund. And pati yung DBM, sabi ko, meron bang leadership fund kayo pinag-usapan? Ang sabi ng DBM ay wala silang alam doon. Kasi kung may usapan man daw, si Secretary Bonoan with the senators, sila lang daw yung nakakaalam noon. Kahit si Secretary Vince Dizon ay walang alam sa ganung usapan. So, kung meron man itong leadership fund, so most probably ang nagkakausap lang ay mga taga DPWH at the time. Saka kung sino man yung concerned na official. Hindi siya talaga kumbaga line item na nakalagay talaga specifically title leadership fund. Parang ginawa lang ata ni dating Secretary Bonoan yun ng sariling titulo. Siguro po kasi hindi po talaga siya, ngayon lang po siya nadinig eh. Oo nga. Doesn't exist. Hindi po namin alam eh. At saka anong connect nun sa Public Works and... Yung leadership fund, ang kwento ang testimonya kasi ni dating Secretary Manny Bonoan, ito ay, kumbaga, inilaan para daw sa mga priority infrastructure projects ng bawat senador. Ng mga senador. So lahat daw nakatanggap nun. Depende pa daw sa halaga. Iba-iba daw yung halaga. Basta 500 million, umaabot pa daw ng 1 billion. Pero, kung magkakaroon nga ng item na ganun in the budget, wala naman sigurong title na leadership fund. Pero saan kaya hinugot yung perang iyon kung meron mang at ibinigay? At 500 million times 24 yan. Kasi nga, ang sinasabi, ito daw yung mga allocable, di ba, Yuse Claire? Most probably, oo, kasi sila din naman nagsingit dyan, yung mga mambabatas. At baka, wala pa akong personal knowledge. Ito lang yung maaari kong maisip. Pero hindi ko masabing ito yung katotohanan. No? Pwede kasi na may nilagay silang proyekto. Baka no? May nilagay silang proyekto, pero hindi naman talaga nila gagawin yun. Di ba? May nakita nga daw ko na paulit-ulit. May mga paulit-ulit before na mga proyekto na hindi naman na-check, di ba? Ni Secretary Bonoan, baka doon. Oo. Pero itong masakit yan di ba? Dahil nag-abot ba kayo sa gabinete ni Secretary? Yes, opo. Kasi at the time na medyo umiingay na po ito, talagang kinausap ko siya. Sabi ko, Secretary, ano po ba to? Kasi kailangan ko din ito ma-explain. So, nag-ausap naman kami. Siyempre, pag may edad na, talaga namang iba yung paggalang mo, di ba? Aray ko. So, hindi, ibig sabihin, kasi nung nag-usap kami, talaga, wala akong nakita na may bahid na kamalian. Mas siguro kasi hindi pa naman kami ganun magkakakilala talaga. So, siguro kung ito alam ko na to, baka na-cross-examine ko na si Secretary Bonoan. Baka nga. Tanong ko na to. Pero kasi yun nga din ang isang bagay na siguro nung panahon na nakaupo pa sa gabinete si Secretary Bonoan, kung naitatanong din sa kanya during cabinet meetings, di ba? Kung ano yung mga ibinibigay ng mga proyekto sa mga senador at saan pondo kinukuha. I mean, I don't know, if you sit in sa cabinet meetings with Secretary Bonoan before, tinatanong din ba siya ng presidente? Nakasama ko lang po kasi, nakausap ko lang po si Secretary Bonoan, Posona. Yan po, Posona. Okay. Nandun pa siya at that time, medyo problema. Yun na po yung topic ng flood control, remember? Correct. Oo. So, kumbaga, sa akin, pag nakakausap ko siya, poker face, so, wala akong napansin. Sabi ko siguro, sandali pa lang po ako, kaya hindi ko alam kung ano yung mga dokumento nila. Yeah. Pangalawang pag-uusap namin at tinanong ko siya talaga patungkol dyan, ay noong paalis kami, may biyahe po, I forgot kung saan kami biyahe namin nila Pangulo. Meron official visit, nakalimutan ko. So, tinanong ko rin siya dyan. Tapos, meron siyang nabanggit sa akin tungkol sa ibang mga projects, pero hindi niya na ibigay sa akin yung pinakadetalye. Siguro, baka feeling ko tuloy, parang gusto niya na siguro mag-reveal sa akin at that time. Sayang na yung oras, hindi kami nagtagal nag-usap. Hindi mo tuloy na. Your 2 minutes were up, attorney. Nung nakausap mo si Sec Manny nun. Pero yun nga po, kung meron mga leadership funds from the get-go, no, hindi naman po yun lumabas noon. Ngayon lang siya lumabas kung hindi yun sinabi ni Sec Manny. Yes, opo. Pati po yung mga yung BBM metric something yung ginamit daw ni Yumaong Cabral.
Yung Yeah, metric DBM something, Oo. yung parang sukatan nila. Yeah. Wala po talaga yun eh. Parang inimbento lang po yun para lumabas na meron itong klaseng metric. Pero Oo. walang alam po ang Pangulo sa mga words na ginagamit dati nila, dati ni Maong Cabral. Parang Oo. internal lang, no? Internal Parang sa kanila. internal nila. Oo. Opo. And at the same time, siguro po, dahil ang Pangulo naman, kapag pinagtiwalaan ka kasi at ikaw ay opisyal, Oo. kailangan mo magtrabaho kasi ikaw ay pinagtiwalaan ng Pangulo. Nung nagre-report kasi si Secretary Bonoan at the time, parang ipinagpalaki pa ng Pangulo na ito na yung ginawa, na flood control projects. Tapos biglang, nung nasa abroad po si Pangulo, di ko po alam kung earlier, naramdaman niya na po ito, no? Pero nung pumunta po si Pangulo, remember nung na-invite siya ni President Trump, Mm. Mm-mm. yun yung dalawang bagyong magkasabay, may habagat pa, na talagang lubog ang Manila. Yeah. Talagang sabi, sa isip ng Pangulo, ano nangyayari? Di ba may mga projects tayo? That's the time po na, teka lang, kailangan natin tong saliksikin. So, ganun po yung nangyari kasi di ba, hindi naman niya iniisip, hindi niya iisipin na yung pinagtiwalaan niya, sila pa yung maaaring maging, parang bantay sa lakay. Oo. Oo. So, kaya hindi na po ito pinalagpas ng Pangulo. Sabi niya, kung may tatamaan at tatamaan, kailangan magpaimbestiga. Pero ngayon, dahil nga po inilabas in open court hearing po ito, di ba? Yusek Claire, di ba? Yung sinabi ni dating Secretary Bonoan na merong ang leadership fund na supposed to being ibinibigay sa mga senador, ano po ang sunod na dapat gawin ng Malacanang tungkol dyan? Babalikan niyo ho ba yung mga, for example, yung mga nakaupo sa DBM dati, yung mga nag-attend ng mga bicameral conference tungkol sa budget, kailangan ho ba niyong balikan yung mga tao na yon? Ito po naman kasi ay nasa Sandigan Bayan na. Since nga wala po talaga nabanggit about the leadership fund, hindi ko na natanong ang Pangulo kung ito ay kumbaga papaimbestigahan pa na malalim. Kasi ngayon po lahat ng issue po ay nasa ombudsman na. So kung meron pa po sila makikita at maiimbestigahan, nasa kamay na po rin ng ombudsman yan. Kung meron pa po sila nakikita patungkol dito, ay kailangan po itong imbestigahan. Hindi po natatapos, sabi nga natin, siguro even after the term of President Marcos Jr., hindi pa po tapos ang pag-iimbestiga dito. Talaga. Kaya ang dasal nating lahat, pati ng Pangulo, sana after ng kanyang term, yung uupo na leader, ituloy-tuloy po yung pagpapaimbestiga dito. Kasi hindi pa ito po natatapos dito. Wala pa po sa 2016 to 2020 Yeah. Yung those projects noong 2016 to 2022, parang wala pang naiimbestigahan. Oo. Kasi yung naisip-isip ko lang, like for example, si Secretary Bonoan nakadetene na. Meron ng kaso, dinidinig na sa Sandigan Bayan. Si dating Budget Secretary Amena Pangandaman, binigyan pa ng panibagong pwesto Bagong dun sa posisyon. Oo. Islamic Bank. Pero sa ngayon ba, yung mga dating cabinet officials na to, sa tingin nyo, Yusek Claire, ay malaki pa rin ang kinakailangan nilang ipaliwanag sa kung meron bang katotohanan o basihan yung sinabi ni Secretary Bonoan na leadership fund. Kasi babalik tayo sa Budget Department. Saan nyo kinuha yung pondo na yon, di ba? Sa House and Senate Ways and Means Committee. Tanungin yung mga nakaupo nung kailan ba? 20th Congress. Saan nyo kinuha yung pondo na yon? Di ho ba, Yusek? Tingin ko dapat oo. Dapat kasi makita ang pinanggalingan nito. Kasi kung sabi ko nga po, asap na wala tayong personal knowledge. Kung DPWH, between DPWH lang at saka mga public officials, tapos papopondohan lang sa DBM, tapos maniniwala din yung DBM sa mga papel, baka lang, hindi rin nila alam kung ano yung nangyayari sa baba. Pero kung talagang may kasabwat, hindi pwedeng manatili silang inosente dito or feeling inosente. Talagang dapat ito mabuksan. Kaya lang, sabi rin natin, ang gusto rin naman ng Pangulo, kung may ebidensya na, ilabas. So kung may ebidensya sila sa mga dating opisyal ng DBM, pwede naman pong ilabas yan at doon naman po lahat magsisimula ang pag-iimbestiga. I have one Yan more, po po. opo. Yeah. I have one more on this topic before ako talon on a different one, Attorney Claire. Unless meron ka pa, partner. Yeah, go ahead. Oo. Curious question lang, Attorney. Whatever happened dun sa mga files galing sa Cabral opisina files? ni Ma'am Cabral? Wala po ngayon na files na sa amin dahil nasa DPWH. Ang DPWH, lahat po ng kanilang files, binigay na po sa ombudsman. Nung nirequest po ng ombudsman, lahat ng files ng DPWH, binigay po sa ombudsman. Kasama po din yung mga nasa computer files ni Yes. Ma'am Cabral. Opo. Nung nagkaroon po ng hindi magandang pangyayari kay dating Yusek Cabral, nung nirequest po ito ng ombudsman, binigay po agad lahat ng DPWH.
Opo, opo. Tanong ko on a different topic, Attorney Claire. Nung SONA po, merong sinabi ang Pangulo. On the first part pa lang na talagang malaking pasabog, no? Although he did not name names, na kung sino nga yung iniimbestigahan na at maaring ang makasuhan na ng ombudsman, ang development po kasi ngayon is meron po mga 4 na nag-recant mula dun sa 18 Maleta Boys ng kanilang statement. So, hindi pa naman po natin alam if magka-crumble ba yung magiging kaso ng ombudsman dahil may nag-recant from the 18 Maleta Boys. Mayroon po bang sinabi ang presidente tungkol dito? Wala patungkol sa pag-recant kasi kung kami tatanungin, kung statement ng Maleta Boys against the president, ay dapat lang talaga nila i-recant kasi walang katotohanan yun. Talaga mapapatunayan namin walang katotohanan yun. Pero yung kung meron silang sinabi laban sa iba pa, hindi na po namin hawak yun. And ito naman po, di ba, sabi nga nila kung masisira ba, magigiba ba ang kaso laban kay dating Speaker Romualdez. Kung malakas naman po ang ebidensya, tingin ko dapat hindi lang sila mag-rely sa Maleta Boys. Lalo-lalo na yung Maleta Boys, medyo questionable po yung mga statements dito. Ang dami nilang tinuro, pero hindi nila mabakapan. Ang dami nilang tinuro, tapos binabawi nila yung salita nila. So, paano kang maniniwala sa sasabihin nila? Pero, di ba, kung talagang may mga kaso naman po kay dating speaker, at ang dami, ang daming nagtuturo sa kanya. Nandiyan na si Erice, si Congressman Erice. Sabi natin, sa lahat na nagtuturo, sama na natin si Congressman Erice, si Congressman Toby Chanco, sino pa? Kung sino, si Senator Amy Marcos. Sino pa? Kung sila Senator Alan Cayetano. Kung lahat naman po sila ay may ebidensya dahil mabilis silang magturo, pumunta na po sila sa ombudsman dahil ang ombudsman po ngayon ay gusto ng matibay na ebidensya laban kay Speaker Romualdez. So lahat po ngayon na ang tinuturo ay si Speaker, kung meron po silang ebidensya, punta na po sila doon at ibigay nila para maging mas matibay kung meron man silang ibibintang kay Speaker. Walang pagpipigil. Anuman, magmumula sa ehekutibo. Go ahead. So hindi kasi pwedeng nakakarinig tayo na puro bintang, buntang. Tapos hindi naman sila umaaksyon. So lahat po ng may alam, lahat na nagtuturo kung kanino man, punta na kayo po sa ombudsman o sa DOJ at magpalista na kayo bilang testigo. Ayun. Sa isa pang bagay, Yusek, no, dahil kung inaabangan din ito ng ating po mga kapwa manggagawa sa Metro Manila, kung hindi ho maglabas ng injunction, no, ang Pasig Regional Trial Court, dapat ituloy na daw yung minimum wage increase for Metro Manila workers. Meron ho bang naibigay na instruction si Pangulong Marcos Jr. kay Acting Labor Secretary Tolentino na ipatupad na yung retroactive pay sa mga manggagawa kung wala na hong injunction or hindi na ho mag-issue pa ng TRO muli ang Pasig RTC? Yes, alam naman po yan ni Secretary Francis Tolentino, lawyer po siya. Sa pag-alam niya na walang injunction at natapos na po ang TRO, wala na pong dapat ipahinto. Oo. Ibig sabihin nun, retroactive to July, kung kailan dapat effective yung first, magkano nga ba yan? 60 pesos ba? Yung unang ano? Yung first tranche. 85, sir. 60 muna po. 60 muna, no? So retroactive. So nagko-compute na At malaki na yun, parang billion din ang aabutin. para doon sa unang Oo, doon sa unang dapat na unang natanggap. bulto, di ba? Kasi parang ang nangyayari tuloy, yung issue nga po kung ang isang korte ay may karapatan o kapangyarihan na pigilan ang utos ng wage board. Ano bang pagkakaalam nyo, Yusek, na limitation ng power ng court sa mga ganyang issue? Kasi po, kung merong question about sa pag-increase ng wage na issue po ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, Counts, hindi po ito mapapahinto. At kung meron po silang apila, para hindi pa po muna ma-implement, hindi po sila sa korte pupunta. Mag-aapila po sila mismo dun sa board. Okay. Oo, yun po yung proseso. So parang natuloy, parang ang tawag nila doon, judicial overreach nung korte, yung pagpapahinto. Kaya nga po kino-question yung jurisdiction. Yeah. Kasi nga dapat yung wage board muna, di ba? Pero yung Maapila sabihin sila. nun, considering na dapat nga hindi ho sila nanghihimasok sa ganong issue, wala ho bang kapangyarihan na rin yung DOLE mismo under Secretary Tolentino To to make say, it mutin academic yan. na ganun. ituloy nyo na kahit na may Oo. utos yung korte Oo. or hindi ho talaga nyo pwedeng, ano tawag dito, i-ignore Oo. yung korte.
Since may separation of powers po tayo at gumagalang din naman po tayo sa mga korte. Mm-mm. So hayaan na lang po muna natin na matapos ang expiration, Yeah. mag-expire yung TRO, and then tingnan po natin kung ano susunod na gagawin ng korte. Pero at least meron naman po na sumagutan rin po yung Office of the Solicitor General at ibinigay Oo. po yung panig ng ehekutibo Oo. pagdating po dyan. So hindi na ho kailangan ng formal order ni Presidente to say na since wala namang inilabas na injunction, that the DOLE is instructed to implement immediately yung retroactive pay for the workers sa NCR. Hindi na po kailangan. Meron po tayong Secretary ng Labor. Okay. Sige. Kasi parang hinihintay nga ng mga tao na marinig na di ba? Oo. Kung within the end of today, Kasi kung wala na talagang matatapos ngayon extension, eh. Oo, di ba? mag-expire today. Paano bang nakoconsider na mag-expire, Yusek? Ano ba yun? After 5 o'clock? At the close of business hours? Ganun ba yun? Usually, opo, kasi binibigay dyan, karaniwan, pagka TRO, 20 days eh. Tama. Hindi ko lang po alam po ilang days ang na, ano dito, hindi ko po napansin. No? Pero 20 karaniwan is 20 days. 20 days. So, pagkatapos po nun, the following day po, kung wala na, din, ano na po? The following As day. if wala na, as if wala nang Yeah. naibigay na pagpapahinga. Exact.